Sa puntong ito, makakausap po natin si DPWH Undersecretary Alfredo Tolentino. Nasa linya po na telepono. Magandang hapon po, Undersecretary Tolentino. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat na iyon sa kapaginig. Opo. At ito nga pong rehabilitasyon ng EDSA, no po, yung pong pangamba na natin, ang mga motorista na lalong bumigat po yung trapiko, ano po yung sagot ng o rekomendasyon ng DPWH dito? Sa EDSA, hindi tayo magtatrabaho na masasarado ang lahat ng lane. Kaya as much as possible, ay gusto namin gumawa ng lane by lane or ang pinaka-worst ay 2 lane na masakot namin. Kaya may 3 lanes at all time dito sa EDSA. At ang haba ng gagawin namin, hindi haba ng 150. At ito ay mayroong layo bawat isang section na around 200 meters pa. Kasi gusto namin na magkaroon ng weaving also para hindi gano'ng mag-traffic ang EDSA. Opo. At Yusek, dun sa pagkakaroon ng elevated loading and unloading area, parang ang magmumukha niyan, parang Malaysia or Indonesia, o kaya po yung mga MRT na meron pong talagang sariling platform para magbaba at magsakay. Yun po ang rekomendasyon ng MMDA na sa ganon, hindi basta-basta makakababa sa parte ng EDSA, kundi lang sa designated na elevated na bus terminal. Opo, yung karagdagang flyover po, no? Ano po yung parang magiging silbi nito, particular do sa area na paglalagay niya? Ito kasi sa EDSA top, doon ngayon ang pinaka-choke point sa buong EDSA. Any time of the day, traffic po ang EDSA top. Kaya magagawa po tayo doon ng elevated skyway na ang haba po nito is around 1.4. 2 lanes going north, 2 lanes going south. Kaya may matitira naman po na another 3 lanes ngayon dito sa upgrade. Opo. Meron ho ba kayong parang initial study kung halimbawa nasimulan na nga po at nasakop nyo 1, 2 lane, halimbawa Quezon City to Makati, mga ilang oras po ang aabuting oras? So, meron ho ba kang ganong study o data ang DPWH? Kami ngayon ang inaayos namin yung ma-identify namin lahat ng alternate route na sa ganon ay makatulong sa mga motorist. At the same time, hindi namin pagsasabayin ang paggawa ng yung 23 kilometers. Uunahin muna namin yung first, yung package 1 na which is Roas Boulevard hanggang dito sa Mega Mall. Yun lang muna ang unahin namin. After 6 months, susunod namin yung phase 2, yung Mega Mall up to Trinoma. And then another 6 months, isusunod namin yung Trinoma up to Monumento. Hindi po sabay-sabay na gagawin si Express. Para sa ganun hindi naman ganong magulo ang traffic ng EDSA. At Yusek, panguling katanungan na lang, ano po, dahil aprobado na siya ng Metro Mayors, ano po, ibig sabihin po talagang yung Mayo na lang, yung buwan na lang ng Mayo inintay para masimulan yung proyekto. Wala na pong problema sa budget at iba pa mga aspeto. Dadalhin pa po namin ito sa Malacanang o kay President Aquino sa Wednesday, February 6, and then dadalhin pa po namin ito sa NEDA. Pag na-aprobahan na po ito, tuloy-tuloy na po yung bidding. Opo. Maraming po salamat sa inyong panahon, si Undersecretary Alfredo Tolentino ng DPWH. Salamat po. Maraming salamat din po.